Pilipino. Shame on you, Claire, anti-Claire. Nauubusan ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please, What a cry, baby! please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. I think we can hear you without that. Kapal ng mukha! You can film all you want, no problem, but they could threaten by you guys. Just let them be. You can film them all you want, no problem. We are harmless. We just want to let them know. Feel free to say whatever you want. She lies! She lies! Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. She's a liar! Sinungaling! 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 Pangit! Pangit! She's enabling the massive corruption in the Philippines. She pocketed billions of pesos! Yes! Yeah! Yes! Maleta gang! You're one of the Maleta gang! Pangit mo! Ang pangit mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Pangit mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Putang ina mo! Kamatay ka na tayo na! Kamatay ka na! Putang ina mo! Be! Alright mga kababayan, so gawan po natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng personal nating opinion dito po sa ating napanood, no, na short clip video ni Attorney Claire Castro dito po sa Canada, no, yung kanyang pagbisita dyan kasama itong si Bongbong Marcos, no. At dito makikita ninyo mga kababayan na grabe yung galit ng ilang mga Pilipino na nandiyan sa kasalukuyan na kaharap ni Claire Castro, no, na talagang galit, no, yung mga mamamayang Pilipino diyan na sinalubong sila. So para sa akin, no, kung talagang masaya at kontento yung ating mga kababayan OFW o yung mga nandito na naninirahan sa Canada, kung sila ay satisfied, no, sa ginagawa ng administrasyon ng Bongbong Marcos Jr., ay di hamak naman na yung pagtanggap ay dapat hindi ganito, no. Pero ito grabe, kulang na lang siguro na lang to si Auntie Claire at makikita nyo naman yung bakas sa muka na worried talaga tong si Claire Castro, no, sa kanyang sitwasyon ng mga panahon na yan dahil hindi niya alam kung susugurin nga ba siya o kung anong gagawin sa kanya ng mga nagrarally dyan. Although nandito naman yung mga police, no, ng Vancouver na siya ay binakuran, no, at inassist, no, papunta dun sa kanyang service. Actually siguro parang hinihintay nila yung service nilang dumating diyan. Kaya lang namataan nila talaga na may mga nagrarally sa labas at hindi niya siguro inaasahan na ganito yung isasalubong sa kanya. Kaya grabe mga kababayan, pinagmumura dito si Auntie Claire at halos isumpa na siya ng mga tao dito. So imagine ganito yung magiging outcome talaga mga kababayan kapag galit ang tao, kumbaga sagad na yung kumbaga napuno na yung salop. Yun yung nais nating iparating, no, kapag talagang sukdulan na yung galit ng mamamayang Pilipino, talagang ganito yung magiging resulta, 'di ba? Nakita nyo pa sa ibang clip, no, na maging si Bongbong Marcos ay nakatikim ng hindi magagandang salita laban dito sa mga rallyista. Imagine ninyo, nakakahiya mga kababayan dahil bisita to sa Canada. Supposedly dapat maganda yung pagtanggap dito pero tignan nyo naman yung sinalubong, no, ng ilang mga kababayan natin dyan na talagang dismayado sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. So ito yung ilan sa mga hindi natin nakikita sa mainstream media, no. Halos meron man siguro naglalabas mangilan-ngilan pero hindi ito yung totally na hina-highlight. So nakikita lang at nakakarating lang sa atin yan dahil sa mga kababayan din nating nag-share sa kanilang mga Facebook, sa kanilang mga social media platform, no, na kung ano yung kasalukuyan talagang nangyayari dun sa lugar na pinupuntahan nitong administrasyon ni Bongbong Marcos. So imagine mga kababayan, even mga
foreigner dyan, mga lokal ng Canada, may mga nakita tayo na talagang nagsasalita din sila against the government of the Philippines. At yung issue ng flood control, mga kababayan, na nakakahiya. No? Pero yung maririnig mo dito, yung Maleta Gang, 'di ba parang as a Filipino 'di ba maaano mo na nakakahiya sa ibang lahi na ganito yung kalalayong korupsyon sa ating bansa. And nakukuha pa nila yung mga ganitong pagbisita. Although siguro may mga talagang kinakailangan talagang gampanan ang mga pangulo, ang mga head of state natin, no? Yung purpose nila dyan. Pero makikita nyo talaga yung pagkadismaya ng mga tao dahil nga dito sa lumalalang korupsyon sa bansang Pilipinas. So, para sa akin, no, mga kababayan, etong naramdaman ni Auntie Claire dito talagang pagpapakita na mismo, no, na siya na mismo yung nakaranas kung gaano yung galit. Ito iilang tao lang to ang kanyang nakaharap. Pero kita nyo naman sa itsura niya talagang na-bothered talaga. Itong si unbothered daw siya na, 'di ba, na parang parang alam mo yung parang kapag ka umaasta kasi to si Auntie Claire, kala mo parang wala lang siyang wala lang siyang pakiramdam sa mga basher niya. Pero this time harap-harapan, at hindi lang sa Pilipinas nasa ibang bansa siya, pero ganito yung ginawa sa kanya. So, sana matauhan itong si Auntie Claire sa kanyang mga pinaggagawa. Kasi talagang nakakatawa tayo sa ibang bansa habang pinapanood tayo na ganyan yung spokesperson, no, ng ating pamahalaan. Parang kala mo balagbag kung magsalita. 'Di ba? Lahat pinapatulan. Dapat kung mga ganito, focus ka lang sa magagandang ginagawa ng gobyerno, kung ano yung mga dapat ipagmalaki. Hindi mo na para patulan pa yung mga issue, mga chismis. Kada na lang may ibabato sa kanila na kailangan talaga a-attack din siya. Yung, alam mo yun, yung parang kailangan kokontrahin niya din, yung susupalpalin niya din. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ganun dapat yung mga ginagawa. May mga pagkakataon na kailangan mong ipagtanggol, kailangan mo magsalita, pero hindi yung to the point na parang ibinababa mo na yung level mo, no? At nakakahiya na ikaw spokesperson, para kang palingkera, parang hindi ka abogada. Ito lang yun naman yung nakikita ko sa kanya. Parang she's just an ordinary na tagapagsalita ng palasyo. At ayun nga, nabansagan nga siyang sinungaling ng palasyo. Kasi nga sa dami nga po, no, ng mga ibinabalita niya na hindi tumutugma dun sa ibang mga sources, no. Talagang lagi siyang may pangontra, no. Kaya ewan ko na lang, mga kababayan, kung saan nga ba talaga nagmumula ang fake news, sa palasyo ba o sa ibang mga talagang kritiko talaga ng administrasyon. So hindi, kaya kinakailangan talaga kasi, mga kababayan, maging matalino talaga tayo sa ating mga nakikita, nababasa at naririnig, at hindi tayo basta-basta yung maniniwala, no, sa kung ano yung mga sinasabi. Pero ito, mga kababayan, itong video clip na to yung magpapatunay, mga kababayan, na galit talaga yung ilang mga kababayan natin sa administrasyon ni Bongbong Marcos, at hindi sila masaya sa kung ano yung sinapit ng ating bansa. Kasi bilang isang OFW, mga kababayan, isa sila talaga sa bumubuhay sa ekonomiya, isa sila sa mga bumubuhat ng ekonomiya natin. How much more kung sila ay magkaroon din ng rally, no, yung katulad nung ginawa nila na dati. Parang I remember na parang magkakaroon din sila ng zero remittance. Narinig nyo ba yun dati, no? So hindi magandang idea yun, pero mga kababayan, malaking epekto yun, mga kababayan, sa ating ekonomiya kung sakaling magkaroon ng ganun na pagkilos ang ating mga kababayan OFW. Dahil hindi natin hinahangad yun, mga kababayan, pero isa ito sa mga pinakamalaking magiging dagok sa ekonomiya ng ating bansa, kasi halos sila na lang din talaga yung bumubuhat sa ekonomiya natin para tayo, no, kahit pa paano makasurvive pa. Parang nasa survival mode tayo na hindi mo maintindihan sa taas ng mga bilihin ngayon, mga kababayan. Grabe talaga, mapapakamot ka na lang talaga sa ulo, lalo na yung mga ordinaryong Pilipino na talagang mas una silang nakakaramdam ng mga pagtaas ng mga pangunahing bilihin, bigas, asukal, mantika, gasolina, at iba pa, no,
na talagang pang-araw-araw nating kinukonsumo. So, grabe mga kababayan, no? Kaya kinakailangan talaga itong korupsyon. Ito yung ugat kung bakit nagkakagulo ang ating bansa, bakit nagkakahati-hati yung ating mamamayan, no, dito sa Pilipinas. So tayo yung nahati tayo sa mga sinusuportahan natin Pero at the end of the day, ang kawawa naman talaga is yung mamamayang Pilipino at ang bansang Pilipinas. Kasi ayan sila, lahat ng mga namuno na yun, aalis naman din yan Hindi naman din yan magi-stay dyan. Kaya kawawa yung mga susunod na magiging leader, kawawa yung mga maiiwan, no, na magpapatuloy ng pagbabayad ng utang na ginawa ng administrasyong to. So grabe. So kinakailangan talaga stop this corruption, putulin talaga yung mismong ugat nito, no, at panagutin talaga yung mga mastermind at ibalik, no, yung perang ninakaw nila upang nasa ganun ay tunay na mapakinabangan ng mamamayang Pilipino. Kasi talagang wala utang ng utang pero parang wala naman tayo nararamdaman na pagbabago, 'di ba? Inahin na natin diyan yung sa healthcare system natin. Ang laki-laki ng halaga na inutang pero hindi mabigyan ng magandang sistema yung ating healthcare, yung ating edukasyon, agrikultura, infrastruktura. Grabe, napakaraming palpak. Kaya nakakalungkot talaga mga kababayan. Kaya itong nakita niyong video na to, short clip lang to Ito lang yung kay Claire Castro na talagang halos sugurin na siya. Kung wala lang sigurong mga pulis dyan, hindi ko lang alam kung ano na yung nangyari sa kanya. Kaya nga sabi nung kasama niyang lalaki parang you're harassing her ata o hinaharas ata si Auntie Claire dito. No, hindi. Sinasabi lang neto yung mga saloobin nila at pagkadismaya nila sa sa gobyerno ni Marcos Jr. Kaya may karapatan silang magsalita, no? As long as nagsasalita sila, ipinaparamdam, ini-express nila yung kanilang hinanakit, no? Wala silang ginagawang hindi maganda. Hindi naman nila sinaktan si Claire. Maybe yung feelings, yung yun. At least by now, alam na ni Auntie Claire na talagang galit yung taong bayan at hindi niya pwedeng sabihin fake news ang mga ito kasi talagang harap-harapan niyang nakita at narinig yung mga sinabi ng mga Pilipino na dati ay nababasa niya lang sa social media. Kasi ngayon lang nagkaroon ng video na ganito mga kababayan Di ba marami naman pagkakataon na kasama siya sa mga out of the country ni Bongbong Marcos. Pero ngayon lang talaga na may ganitong eksena na talagang halos sugurin talaga to si Auntie Claire, no? Talagang, pati ako kung ako yung nasa sitwasyon ni Auntie Claire na to, kakabahan talaga ako. Tignan mo yung reaction niya, parang napapalunok na lang ng laway, kita mo sa mukha na medyo bothered talaga siya dito sa time na to. Kasi syempre, hindi mo alam kung anong gagawin sa'yo ng mamamayang Pilipino. Mamaya, sugurin ka nga naman o kung anong gawin sa'yo. Kaya natatakot din siya dito sa kasalukuyan niyang nararanasan dyan sa Canada noong mga panahon na yan. Kaya hintayin natin yung report niya kapag nakabalik na siya dito sa Pilipinas at kung ano yung magiging reaction niya.